Walang material things na makapag-satisfy sa buhay natin, but only the Lord Jesus Christ. We need food to live, but we need eternal food, and that is the Word of God. Yun ang nagsusustain sa atin to fight for the battle every day. Tingnan po natin, John chapter 6, verse 27. Ang sabi po dito, "Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you, for on Him the Father God has set His seal." Iba ngayon, nagpapagod sa kanap buhay kahit Sunday. Wala na silang simbahay, kahit physical, hindi na nag-church. Kasi takot sila magutom. Pero sabi ni Lord, huwag kang magtrabaho sa mga pagkain na papanis, kundi sa pagkain na nag-i-endure to eternal life. Then in John 6:35, sabi po dito, Jesus said to them, "I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst." So, kompleto kay Christ eh. Nauuhaw ka, siya ang makapag-satisfy sa'yo. Nagugutom ka, siya makapag-satisfy sa'yo. Now, what's the lesson? Any material things cannot satisfy us. Hindi ka kukumpletuhin ng material things. Halimbawa, mamahalin yung damit na binili mo, mamahalin yung gadget na binili mo, mamahalin rubber shoes ang binili mo, maluluma lahat yun. Masasyahan ka temporarily, pero it will not satisfy your life. Tsaka may alam din ako, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat ang naging boyfriend, pero hindi pa rin satisfying ang buhay. Marami sa inyo dyan, iba-ibang relationship pinasok. Nakipagrelasyon ka sa kapwa lalaki, wala din eh. Ngayon, kapwa babae na, wala rin. Nakipagrelasyon ka sa opposite sex, kulang pa din. Ang ginawa mo, dalawa na, babae at lalaki, pero hindi pa rin. Ginawa mo, mga pet na lang. Ayon, pet na lang, minahal mo ng todo, pero hindi pa din. Ang ginawa mo, nagpakadami ka ng pera, nagpakaabala ka sa pera. Wala pa din, mga kapatid. Kasi very clear ang Bible. Sabi ng Panginoon, "I am the bread of life." At sabi ng Lord, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." So the true satisfaction in life is only Jesus Christ. No one can satisfy your life, only Jesus Christ. Si Christ, hindi ka na mauuhaw at magugutom sa Kanya. Dito mismo sa harapan ninyo, masasabi ko sa inyo, I am satisfied person. Why? May isang tao na binago lang ang buhay at makikita ko lang na buong pamilya binago buhay. Masaya na ako, satisfied na ako ron. Alam niyo mga testimony, pag naririnig ko, nakalaya siya sa kanyang kasalanan, pinago sa ng Diyos, naglingkod siya sa Lord. Mga kapatid, busog na ako doon. Satisfied na ako doon. Hindi ko masasabing masatisfy ako sa material things. Kasi kahit meron ka, mauubos. Meron kang hawak na pera, nauubos yon. Meron kang bagong gamit, maluluma yon. Pero hindi maluluma eternally ang taong binago ng Diyos makakarating sa langit at ikaw ang ginamit ng Diyos. For me, satisfying na dati ay sira ang buhay niya. Ngayon, leader na siya at leader of leaders, multiplier pa. At yun ang sinasabi ko na walang makakapantay na material thing sa spiritual na bagay. Kaya kayong mga leader na dalisay ang puso, mga pastor na dalisay talaga ang puso, mga cell leaders na ginagamit ng Lord sa ngayon sa atin, kaya niyong i-testify na nagbigay ng satisfaction sa iyo yung tao ngayon nagpa-disciple at binago ng Lord. At ikaw ang ginamit ng Diyos.